Hala mga kasingganon, nag-crave nga ni po pala ako ng tulingan na may taba. Unang-una, ilagay na natin ang ating mga taba. Uy, sana all may taba. O sige, ilagay na natin ang ating mga asin, ang ating bitchin. Maglagay na nga po pala tayo ng tatakpatong puti sa tawagin nating suka. At maglagay na rin po tayo ng tubig para sa taong mga umiibig. Eto na nga, kumukulo na nga agad. Umibig lang, kumulo na agad. At ilagay na nga po pala natin ang mga talong at i-arrange natin ito. At kapag maganda na ang kalalagyan nito, takloban na natin ang ating mga talong. Pagkatapos nga ni po ng 5 minuto, ay pihong-pihong malambot na ang ating mga talong. Ay sa init baga naman, sa 5 minuto, awan ko lang kung di ka lumambot. Pagkatapos nga nating ilagay ang ating kakanggata, halu-haluin natin ito. Tuloy pa rin tayo sa paghalo at paghalo at paghalo pa rin ito para naman hindi magbuo ang ating mga gata. At at titikman ko na, sabay lagyan natin ang dahon ng sili. Ito nga ni po pala yung aking lalantakan na. At eto na nga mga kasingganon, bago tayo kumain, tayo muna ay manalangin sa ating Panginoon para naman mabigyan tayo ng kalakasan sa ating mga kinakain at hindi tayo ma-high blood. Ay may taba pa naman na rin, ay gustong gusto rin ng aking batok. Ay nako, ay kung hindi lang ako natatakam din eh. At tikman na natin ang ating pinaghirapan. First bite ng kasingganon nyo, taba agad. At talagang napakalinamnam po pala talaga ng taba ng baboy kapag sa ganitong mga luto. No-offer ko nga ni po pala mga kasingganon ng ganitong mga luto, ay talagang mapaparami kayo ng pagkain kapag ito nasa harap pagkainan ninyo. Talagang napakasarap nga ni po pala ng combination ito. Tulingang bilog at taba ng baboy, talong, ina rin ang dahon ng sili. Talagang mapapagana ka nga ni po pala ng pagkain dito. Lalo na kapag kumain ka dito sa labas ng bahay. Talagang napakasarap kumain kapag nasa labas ng bahay. Eto na po, another taba na naman. Talaga mga kasingganon, napakahilig mo sa taba. Ay, magpapapawis na lang ako para matagtag ang ating mga kolesterol. Kasabayan mo nga po pala ito ng pagkain ng sili. Kasi naman ang sili para sa akin ay pangpagalang kumain. Ala, dapat pala mga kasingganon sili na lang ang kinain mo. Ala, ay wag naman pinsan, ay talagang napakahalang no. At ako nga ni po pala ay pakausni-kausni lang ng pagkain ng sili. At isang verse muna mga kasingganon, habang tayo ay kumakain. At kumakain ang ating pisikal na mga katawan, dapat kumain din ang ating espiritual. Hosea 1, verse 7 at 8. At sabi sa verse 7, basta't magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautusan, ibinigay sa iyo ni Moises, huwag kang susuway at anumang nakasaad doon, at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. At eto naman ang sabi sa verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, sa ganon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. O diba mga kasingganon? Talagang napakaganda ng pangako ng Panginoon sa ating mga buhay. Basta't sumunod ka nga ni pala sa kaniyang mga utos at talagang pihong-pihong mararanasan mo ang kaniyang mga pangako. At hanggang dito na lang po mga kasingganon. At maraming salamat po sa panonood. Huwag nating kalimutan mag-share, mag-follow sa ating page. Aming salamat po and God bless sa ating lahat.